Maraming nag-request about melon na melon daw yung sunod nating kukulayan. So, may dalawang uri ng melon na pwede natin i-guhit guys, yung naka-slice at saka yung buo. Isang technique din yan guys na ginagamit ko sa mga poster making idea ko pag medyo nakikita kong maluwang yung mga poster making piece ko. Gusto ko kasi sa mga poster making idea ko yung siksik siya guys, siksik siya sa element. So pag nakita ko siya na medyo maluwang, yan yung ginagamit kong technique. Example sa watermelon, pwede mo siyang iguhit ng pabilog yung buo. So gagawa ako ng naka-slice na watermelon din. Siya yung pupuno sa medyo maluwang na part sa poster making idea ko. So pwede din orange, pwede mo siyang hatiin. At papaya, ilan lang din yung element na prutas na pwede mo siyang hatiin guys, na recognizable pa din siya as ganyan na prutas. Kasi katulad ng carrots, pag hatiin mo yan at iguhit mo yung carrots na hati, di siya masyadong recognizable na as carrots. So pili lang din yung prutas na pwede mo siyang iguhit na pahati, na recognizable pa din siya na ganyan siya na prutas. Gulay pala yung carrots guys. Example ng prutas na hindi siya pwedeng hatiin as element na para sa poster making ay yung saging guys. Pag hatiin mo yun tapos i-drawing mo as element para sa poster making, hindi na siya recognizable as saging kung titingnan nyo sa drawing. Kung gusto nyo bitawang mapadali yung pag-drawing nyo ng pattern ng pakwan guys, yung pa-zigzag-zigzag, pwede nyong i-pull block ng marker or crayon para mas madali at di kayo mag-consume ng masyadong mataas na oras. Ang pinaka-importante lang naman kasi sa poster making guys, dapat recognizable yung dinodrawing mo or ginuguhit mo. Yung pagtingin pa lang nila, alam na nila yung ano yung message or meaning ng poster making idea mo. Yun lang naman yung pinaka-importante guys.